Amen. Before ko babasahin po no, yung Psalm 1, babalik po tayo sa Psalm 1. A little summary or recap lang po ng konti upang sa ganun po ay ma-refresh po tayo doon sa ating pong napag-aralan last Sunday. No? Ito pong sermon po na ito ay we entitled no, God Knows the Righteous. No? God Knows the Righteous. And binigay po natin yung sermon idea po natin last week. No? Tiningnan natin na ang Diyos po ay kilala niya po na ang mga totoong righteous, yung kanila pong delight, no? Yung kanila pong inaasam, ay hindi po yung mga bagay dito sa mundo, kung hindi po yung salita po ng Panginoon. No, we spent so much time last week para tingnan po natin itong delight nga po ng righteous or yung blessed person. Now, yung delight po niya sa salita po ng Panginoon, ginagamit din po yun ng Panginoon upang siya po ay baguhin ng Panginoon. No? Yung mag-grow po siya in righteousness, lumalago po siya sa wangis niya po ni Kristo, diyan kay Kristo. And pinagpapala po itong mga ganitong klaseng tao dahil ang pangako po ng Panginoon no, para sa mga righteous, kung iisipin natin, ano nga ba yung passion ng isang righteous? Of course, by the name itself, ang passion ng righteous is yung kabanalan, yung katuwiran. At ito po yung reward ng Panginoon no, sa at the end of the day, pagbalik ni Kristo, ay palalayain sila sa lahat ng kasamaan. No? Ito po yung sermon idea natin. God knows that the righteous delights in His Word so that He grows him even with life's difficulties and will make sure that He will eternally free them from wickedness. Isang punto lang po ang ating natalakay last week, no? Yung, dahil meron tayong 3 points supposedly, the delight of the blessed man, the direction of the blessed man, na makita po natin sa verse 3, ito po yung pag-aaralan po natin, dyan po tayo magsimula ngayong hapon na ito. And then yung pangatlo po is the destiny of a blessed man. So last week ay tiningnan natin yung delight of the blessed man, no? Na yung laman ng isipan niya all the time, yung kanyang iniisip ay hindi po yung kamunduhan, ang laman po ng isip niya ay yung salita ng Panginoon. No, ito po ang kanyang minimeditate, kaya po yung buhay din niya po ay nahuhubog ayon sa salita po ng Panginoon, no? So tayo po'y dumako sa point number 2 po natin ngayong hapon na ito. But before that, let's read Psalm 1 again. No? Psalm 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Dito po sa pangalawa nating punto, no, makikita po natin yung direction nga po ng buhay ng totoong blessed man. No, na kung meron mang something na makikita natin or makarakterize po natin yung isang blessed man, ay yung patuloy niyang paglago diyan kay Kristo. No, yung patuloy na binabago po siya ng Panginoon, hindi po siya static eh. Hindi po siya na parang project na naka-arrive ka na. It is something growing every day, no? Dito po natin makikilala yung blessed man. Na kumpara po doon sa iba, kasi marami po sa church, no, na kung saan parang panandalian, parang natanggal naman yung mga bisyo, natanggal naman po yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Pero after some time, bumabalik po siya doon. No, hindi lasting yung change. Hindi nagtatagal yung change.
So kilalanin po natin ulit ngayong hapon na ito, yung blessed man, yung sweeping statement po dito. Sa rest ng psalm na ito from verse 3 to verse 6, no, ay makikilala po yung blessed man eventually dahil his life will last forever. Kumbaga, ang totoong pinagpala pinagpala na tao, sorry po talagang magbabaliktad-baliktad tayo ngayon, ay may buhay siya na walang hanggan, no? Yan po, doon po yung, at the end of the day, this settles the matter. Ang pinagpalang tao po dito ay inihahambing, kung pansinin po natin, sa isang kahoy na nananatiling matatag, na siyang pagkakaiba nito sa mga masasama na parang niliken po dito sa Psalm sa isang chaff or ipa, no, na madali po siyang ililipad lang po ng hangin. I think very clear po yung comparison. No, very clear yung comparison. Yung comparison dito hindi nga primarily about fruitfulness eh. Ang comparison dito ay about endurance, steadfastness, no, at yung paglast po niya forever. Kumpara dito sa mga wicked na sabi parang nawala na lang po sila bigla, no? Makikita po natin to sa mga wisdom literature katulad po ng Psalm 73, no, na kung saan ang psalmist talagang nag-struggle siya kasi to his own admission sa Psalm 1 verse 3, inadmit po niya na naging envious siya, no? Nainggit po siya doon sa kayamanan ng mga nasa mundo. At sobrang sinabi niya na tormented yung soul niya doon. Hindi daw niya maintindihan ito. At every time pag-isipin niya to, hindi po talaga mag-fail na parang may kirot sa kanyang puso. Until he went into the sanctuary of God. At kung naalala natin, doon nung he went into the sanctuary of God, yung wisdom na nakita niya, na hindi pala siya dapat mainggit, ay yung katotohanan, no, na yung mga masasama na ito, andito ngayon, pero para daw po silang panaginip, na the next time you know, they're no longer there. And in comparison to him, nung question niya yung kapamaraanan ng Diyos, he was asking yung goodness ng Panginoon, ang realization ng psalmist dito ay, sabi nga niya, parang ang sama-sama niya sa harapan ng Panginoon. In his own words, sabi niya, parang siyang brutish. No, ganun siya kasama sa harapan ng Diyos nung question niya ang Panginoon. Ngunit sabi niya, nevertheless, I am continually with you. No, na sabi niya, ginaid niyo pa rin ako, hinawakan niyo ako ng right hand niyo, you guided me with your counsel, to the point na naging confident siya, na sabi niya, after nito, you will receive me to glory. No? So, sa mga psalmist, makikita natin na ang pagkakaiba po talaga ng righteous at yung wicked, ay yung righteous ay patuloy na nandyan sa Panginoon. Kahit sa kanyang death, dadalhin lang po siya nito sa Panginoon. In line po dito, ito po yung sabi ni John Calvin. No? Ito po yung kanyang sabi. So ito mga sinasabi ni John Calvin, di na po natin kayang Tagalogin to. So, basahin na po natin to in English. There is in the words an implied contrast between vigor of a tree planted in a situation well-watered and the decayed appearance of one which, although it may flourish beautifully for a time, yet soon withers on account of the barrenness of the soil in which it is placed. No, maganda po ito na emphasis, no, dahil pag magkaroon lang tayo ng eternal na pananaw, no, yun naman po talaga yung tinawag sa atin ng Panginoon, no, na parang off. Dali lang po ha. Yun naman din po talaga yung tinawag sa atin ng Panginoon, na magkaroon po tayo ng eternal perspective. Kasi pag wala po tayo ng eternal perspective na yon, no, madali po tayong mainggit dun sa iba. At doon lang po sa eternal perspective na iyon, na magkaroon po tayo ng gratefulness, no, na magiging mapagpasalamat tayo gitna ng mga pagsubok natin sa buhay. Kung nalala natin si Pablo, and I'm sure na alam natin, hindi po madali yung kanyang pinagdaanan. Hindi ho ba? No, yung
na ano siya, he received 39 lashes. How many times? Stoned to death. Na-shipwreck na siya ng ilang beses. Pero kung naalala natin, he puts everything into perspective. No? Nung nakita ni Paul yung kaluwalhatian na nag-antay para sa mga mananampalataya. Ang tawag ni Paul sa kanya pong suffering is light and momentary. Light and momentary. I hope na ang ibig sabihin ni Paul sa light momentary ay hindi lang siya nakakain ng isang araw at hindi siya naiwanan ng pansit. Pero given the background, he calls it light and momentary. Ganun po ang nagagawa kapag meron tayong eternal na perspective. Siguro ang katanungan dito, a little bit of a sidebar bago po tayo magpatuloy. No? Sa mga panahon na iinggit po tayo sa karangyaan ng nasa mundo, no? Nakakalimutan po ba natin yung katotohanan, no? Na we are bound for eternity. And para sa ating mga Christian, the best will always is yet to come, no? Para sa ating mga Kristiyano. So habang ang pagkakaroon ng hindi na nasisira na buhay kay Kristo, ang pinupunto ng ilustrasyon na ginagamit ng summit. So let me settle it down, na talagang ang main thing na pinupunto dito ay naglalast yung buhay natin. No, yun yung main point ng illustration. Ito din po ay inilalarawan ang buhay ng mga taong mahal na mahal ko po talaga kayo. Ang mga buhay na walang hanggan, no? Pinipicture din po nito, no? Yung mga taong may buhay na walang hanggan, ano ba yung mukha nito ngayon? No? Paano ba natin makilala yung mga totoong may buhay na walang hanggan? No? Burden din po ng psalmist na ipakita iyon, no? Dito sa illustration na binigay niya sa verse 3. Kumbaga, again, pinapakita nito ang kanilang buhay habang andito pa sila sa mundong ito. Na kung ating papansinin, ang mga description na tinuturo dito at ginagamit po dito ay hindi po natin pwedeng ma-miss. No? Na napaka-close po ng parang ng isang buhay ng isang Kristiyano para ma-miss natin na pinapakita din po ng psalmist na ganito yung buhay ng isang Kristiyano. No? Ang sabi po ni Calvin dito, it is therefore the blessing of God alone which preserves any in a prosperous condition. Those who explain the figure of the faithful bringing forth their fruit in season as meaning that they wisely discern when a thing ought to be done so as to be done well, sabi niya, in my opinion, show more acuteness than judgment. Ang point niya po dito, doon sa mga nag-i-interpret, na yung growth daw po ay dala lang, di ba? Doon sa verse 2, we delight in the word of the Lord, pinag-iisipan natin yon, pinagmumulayan natin yon, na parang ang punto, some would say, na tumalino lang po yung isang tao, na intindihan niya yung lahat ng bagay dahil sa salita ng Panginoon, kaya daw po nagbago yung tao. Ang sabi ni Calvin noon, na misinterpret po natin yung psalmist dito. Continuing, he said, he obviously meant nothing more than that the children of God constantly flourish and are always watered with the secret influences of divine grace, so that whatever may befall them is conducive to their salvation. Madaling sabi po, ang ina-argue lang po dito ni Calvin na yung changes na nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya ay hindi lang po dulot dahil naturuan yung mind natin at alam na natin yung gagawin natin. Ang sabi niya, si God is continually infusing divine graces. No, yung grasya niya ay patuloy kumikilos sa ating puso so that at the end of the day, yung pagbabago natin align sa ating salvation. No? Yun yung sabi ni Calvin doon. Ang point niya, kung magbago man tayong mga mananampalataya, galing po yan sa Panginoon. No? It is the work of the Lord. Si A.W. Pink, ito din po sabi ni A.W. Pink dito,
This tree is planted, many are not, but grow wild. A planted tree is under the care and cultivation of its owner. Thus, this metaphor assures us that those who delight in God's law are owned by God, cared for, and pruned by Him. No, dahan-dahan na po nating nakikita, bakit lasting itong change na ito? Because unang-una, yung change or yung pagbabago na nangyayari po sa buhay natin, hindi lang siya dulot ng pag-aaral natin mismo. Ginagamit ng Panginoon yung pag-aaral for sure. No? Pero siya mismo ang nagdadala ng transformation na ito. Tama naman po na ang salita ng Diyos, ang ginagamit niya upang ang grasya na nagpapalago sa atin ay dadaloy sa ating buhay. Tama naman po yun. No? Pero, lalo na sa time po natin, mag-iingat po tayo dito. Kasi sometimes tayo, bilang mga Kristiyano, sa kagustuhan po nating matuto, sa kagustuhan po nating magbago, akala natin pwede nating i-muscle yun. No? Akala natin, basta mag-aral lang ako ng mas marami pang theology, pag-aralan ko yung salita ng Panginoon, guaranteed I will change. Na para bang it is dependent dun lang sa ating efforts. No? Ito po yung dinideny ni Calvin dito. Na walang pwedeng mangyaring pagbabago apart from the Lord. And this is very clear dito sa psalm na ito. Pansinin po natin yung pag-arrange po ng psalmist para ipunto na ang Diyos lang po talaga ang pwedeng magbago sa atin. No? Ito po yung tinatawag nilang chiastic pattern. No? Or kaya po, madaling sabi, yung pagka-arrange ng psalm. No? Madaling sabi po. No? Pansinin niyo po, para lang simplihan natin ito. Pansinin niyo yung verses 1 and 2, ang pinag-usapan dyan ay you walk, you stand, and you sit. No? Pansinin niyo rin po sa verses 5 to 6, in some way, yan din yung pinag-uusapan dyan, 4 to 6. No? You, although drive yan, but it's like you walk, and then you stand, no? And then wala na sila doon. In other words, so kung titingnan natin, para silang pareho yung umpisa at ending. Although yung umpisa, pinag-usapan yung mga righteous. Ang 4 to 6 naman, ang pinag-usapan yung mga masasama. At ang verse 3 and 4 naman, ay klaro ang pagkakaiba ng buhay, no? In terms of endurance and fruitfulness. Pero yung explanation ng pagkakaiba ng kanilang buhay, at ito po yung theology ng Psalm, no? Ito po yung main theology ng Psalm is in verse 6. At ang sabi po dito sa verse 6, for the Lord knows the way of the righteous. Kaya pala sila lumalago. Kaya pala tayo nag-grow, kaya pala naging posible ng change natin ay lasting change. Because in the first place, it is the Lord who knows the way of the righteous. No? Habang yung iba na nasa church na siguro wala po talaga sa Panginoon at dahil hindi kumikilos yung grasya ng Panginoon sa buhay nila, no? Sabi nga ni Jesus somewhere else, ay never silang nag-bear fruit. No? Hindi sila dumating sa punto na talagang meron totoong pagbabago. Kaya po, mainam na tanungin din po natin, no? Ano po ba ang explanation kung bakit tayo ay lumalago? Kahit alam natin ang ating mga kahinaan. Bakit po nating magawang, ano ba itong Tagalog na ito? Hindi ko na maintindihan. Bakit po nating nagawang manatili or mag-continue, no? Kahit na ilang beses na tayong gustong sumuko. Hindi po ba? Countless yun eh. Countless yun in our Christian life. Na bago pa man tayo talagang totoong magbago, along the way, natitempt po tayong mag-give up. No? Dahil lang po ba ito sa understanding natin or dahil alam na po natin
or dahil alam natin na hinahawakan tayo ng Diyos at patuloy na pinapalago ng Diyos. Importante po ma-settle down natin ito, no? Na yes, nagbabasa tayo, nananalangin tayo, pero nagbabasa tayo at nananalangin tayo. Because pinapakita lang natin yung faith natin na kaya pa tayong baguhin ng Panginoon. No? Doon sa mga stubborn sin ng buhay natin, na kaya tayong baguhin ng Diyos. Ngayon tingnan natin ang pagkakaiba ng resulta sa buhay natin kapag ka ang Diyos ang siyang gumagamit ng kanyang salita upang tayo ay palaguin. No? Tingnan po natin ulit yung verse 3. Sabi po dito, He is like a tree planted in streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that He does, He prospers. Now, intindihin natin itong maayos, no? Kasi favorite verse din po ito ng mga prosperity gospel. No, pagka sumusunod daw po tayo sa Panginoon, He will prosper everything we do. No? Klaruhin po natin ito. At ang una po natin pansinin dito, no, na alalahanin natin, ang pinag-usapan natin dito is fruit bearing, hindi negosyo. No? Fruit bearing ang pinag-uusapan ng passage po na ito. Kumbaga, ang mga tao na inaalagaan ng Diyos ay talagang ang kanilang efforts to grow ay di masasayang dahil nasa kanila ang pagpapala ng Diyos. Ito yung totoong pagpapala. Kinaklaro ko po dito dahil iniiwasan natin again na ang last part ng verse 3 ay iintindihin natin na nagbibigay kasiguraduhan na pagpapalain tayo dito sa mundong ito. Hindi po yan ang ibig sabihin, no? Nang in all that He does, He prospers. Yan po ay pinapatungkulan, no? Ang mithiin ng taong nag-aasam sa salita ng Diyos at ng katuwiran ng Diyos. Parang napaka-add naman po kasi kung talagang your delight in God's Word, you love the Word of God, kaya ang gusto mo lang mangyari ay babaguhin ka ng salita ng Diyos. Tapos, at the end of the day, sasabihin mo, Lord, nag-obey ako kaya pagpalain mo ako dito. Parang hindi siya ugma eh. For people na yung passion nila ay ang salita po ng Panginoon at gusto lang nilang mabago sa wangis ni Kristo, ang pagpapala ng Diyos na kanilang inaasam, ay yung pagbabago na dadali ng Diyos sa kanilang buhay. Kumbaga, nagbigay ito ng kasiguraduhan ng totoong pagbabago. Ito yung in all that He does, He prospers. Ito din po ang pinupunto ni James sa James chapter 1 verse 25. No, na sabi ni James, hindi lang tayo dapat hearers of the word, kailangan nating doers of the word. Pagtingin po natin sa salita po ng Panginoon at ini-expose po yung ating dirt, yung ating kasalanan. Sabi ni James, napaka-ridiculous na nakita mo yung dumi sa mukha mo, tapos aalis ka na parang wala kang nakita. Ang point niya, pagka i-expose ng Panginoon yung pride natin, at nakita mo na yon sa puso mo, then, kung talagang nakita mo yon, you want to change it. Do it. And then sa last part ng verse 25, para sa mga doers ng James 1:25, sabi niya, But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in all his doing. Ano bang ginagawa niya doon? In-apply niya yung salita ng Panginoon. No, doer siya ng salita po ng Panginoon. And then he said, and he will be blessed in all his doing. Because sa totoo lang, kapag nag-obey tayo sa Panginoon, hindi pa yon na bago yung puso natin. Nakita lang natin yung Word of God, we just want to apply it. But the blessing of God is He will change our heart. He will change us from the inside out para totoo yung change nangyayari sa buhay natin. Kaya naman po, ang mga taong laman ng isip, again, ay ang salita ng Diyos, at siyang pinagpapala ng Diyos ay ang kanilang pagbabago ay lasting. No? Lasting change. Kumbaga, totoong pagbabago at hindi yung panandalian lang at balik ulit sa dati. Alalahanin natin na
pinapakita dito ang pagkakaiba ng totoong pinagpala ng Diyos at ang mga masasama, na ang sabi ng verse 4 ay nawawala na lang silang bigla. No? Kaya ako sumasang-ayon po ako dito sa mga theologians na nagsasabi na huwag mong isipin na ang kinukumpara dito ng psalmist is yung nasa loob ng church at yung nasa labas ng church. Sabi niya, ma-miss daw natin yung talaga, ang pinag-uusapan niya dito, sa kawan ng Diyos, Israel, no, ay merong wicked at merong righteous. At ito yung pinagkukumpara ng psalmist. Kumbaga, sino nga ba sa loob ng iglesia ang totoong pinagpapala ng Diyos? Kaya po sa verse 5 ay wala na ang mga masasama sa congregation of the righteous. Ang ibig sabihin nito ay naging kabilang sila sa people of God, kasama-kasama every day. Naririnig din po nila yung law, nag-o-offer din po sila ng sacrifices. Ngunit wala namang pong totoong change sa kanilang buhay. Sa huli, sabi ni dito, ay ihiwalay po sila ng Diyos. No, na consistent po ito sa katuruan ni Kristo. Sabi niya, palaguin mo lang sila together, the goat and the sheep, hayaan mo lang silang magsama. The wheat and the tares, hayaan mo lang sila. Huwag mong bunutin yung tares, baka mabunot mo pati yung wheat. Hayaan mo lang sila because at the end of the day, akong maghihiwalay. No, kung sino talaga yung anak ng Diyos at hindi. Kaya ang mga tao na sa kanila dumadaloy ang totoong grasya ng Panginoon, ay buo po ang kanilang pagbabago. No, na parang kahoy na patuloy binigyan ng nourishment dahil ito ay nasa tubigan, na nasusustain hanggang sa hindi lang ito namumunga, kundi ay naging mature ang bunga nito at magiging ripe for harvest. Yun yung picture po dito. No? Para sa mga familiar sa cycle, no, nung mga lumaki sa probinsya, I grew up in the province, at meron kaming manggahan sa likod ng aming usually nagsispray sa manggahan mga March, April, no, kasi ayaw mo mag-spray ng mangga ng mga June dahil uulanin, ifa-flush out lang yung pampabunga mo, no. So magsispray around March. Ang problema, yung lolo ko, magsasabi na siya, mag-pray tayo ng ulan, yung early rain. During May, Savior yun eh. Savior yun. Pag hindi yun dumating, ang gagawin po ng lolo ko, sasabihin niya, sige, walang dumating na ulan, gagawa tayo ng parang kanal around yung stem, yung puno. Para siyang kanal, and then pupunuin namin ng tubig to supply the nutrients. Kasi kung hindi, pag walang tubig yung mangga, namumunga siya, pero nahuhulog yun. Hindi siya mag-full-blown ng buo yung kanyang bunga. No? Hindi siya aabot sa point na ripe for harvest. In some sense, ito yung point dito ng psalmist. No, ito po yung sabi ni John Calvin dito. And when he says, he bringeth forth his fruit in season, he expresses the full maturity of the fruit produced. Whereas, although the ungodly may present the appearance of precocious fruitfulness, yet they produce nothing that comes to perfection. So ang sabi nito, ang pagkakaiba ng nourish ng water ay yung bunga niya ay dumadating siya na talagang ripe for harvest na siya. No? Dahil kung walang water, hindi aabot sa stage na ito. Ang principle na ito ay nakikita din natin sa parable of the sower of the seeds. No, ang totoong pinagpala ng Diyos at tunay na naiintindihan yung ebanghelyo ay siyang tunay na nagkakaroon ng pagbabago or bunga sa kanilang buhay. Hindi sila yung bago pa man maging totoo yung pagbabago ay bumibitiw na sila. Yun yung rocky soil, di ba? O kaya naman yung nasa thorny soil
nacho-choke yung vitamins, kahit nanatili man sila doon, pero walang totoong bunga pa rin. No? Naiiba yung true people of God because they bear fruits. Ngayon, naiintindihan na natin kung bakit nasusustain tayo hanggang sa nagbe-bear fruit tayo or nagmamature po tayo. Dahil patuloy tayong sinusuplayan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan at grasya. At nang hindi tayo mag-give up in the middle of the process of growth. Nakita po natin sa scripture, process po yung growth. No, si Brother Roy, few Sundays ago, maybe a month or two, preached from James 1, 2-4. At hindi po yun unique kay James kasi kung titingnan natin yung Romans naman, si Paul, 3-5, in some sense, pareho po yung process ng growth. So let me read James 1, 2-4. Sabi po dito ng James, nakakauhaw pala itong Tagalog. Sabi po dito ni James, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect." Bago magdating yung full effect, no? Hayaan daw natin yung steadfastness to bring us to full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So tingnan po natin dito, no, para mag-result to maturity ay kinakailangan na manatili tayo through the process. In fact, yung essence ng steadfastness, which is to remain under your trials. You don't run from your trials, you remain under your trials, na para bang kailangan mong pasanin yung bigat na yon until it brings the desired result, which is our maturity. Ang katanungan dito ay kung saan manggagaling yung kalakasan natin upang manatili tayo under our problems. Ito ay manggagaling po sa Diyos. So yung kalakasan na kailangan natin sa whole process and the fruit itself is galing po sa grasya ng Panginoon. Kaya po hindi ito tulad ng kasiyahan ng mga taong again inihahambing ni Kristo sa rocky soil. Masyado silang naging masaya doon, pero hindi nagtagal ay umalis po sila ng church na walang totoong pagbabago. Yung iba naman, instead na magstay under the problem and just look at Christ so that sustainable po sila. Others would just deviate their attention to something else. No. Whatever way to run away from the problem. At hindi naging buo yung change na gustong dalhin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya ito yung sabi ni Peter, no, sa 1 Peter chapter 2 verse 1. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Ito din yung punto ni Pablo sa Philippians 2:12-13, na kalooban ng Diyos. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God. It is God who works in you. As you work out your salvation, it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Meron lang po talagang pagkakaiba ng totoong pagbabago kaysa yung nadala lang tayo, di ba? Parang naging part tayo ng iglesia, mababait yung mga tao dito, so mababait din tayo. No? Pero iba yung totoong change na dala po ng Panginoon. No? At kung titingnan naman natin to sa lens ng Romans 12, verse 2, ay nananatili itong pagbabago na ito dahil pinapaintindi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang katuwiran ng kanyang
kapamaraanan. No? Sabi po dito ni Paul, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. No? Natatransform tayo sa pagbabago ng isip natin. That by testing, you may discern what is the will of God. And ang point dito, yung discern, is that you are persuaded that the will of God is good, acceptable, and perfect. Kaya alam ng Diyos ang kapamaraanan ng matuwid or the way of the righteous dahil kapamaraanan niya to in the first place. No, this is His will, this is His way. Ito yung will niya sa kanyang salita na ang kanyang anak na si Kristo ang siyang gumanap. Kumbaga, ang totoong pinagpala, kung titingnan po talaga natin dito, na siyang kinalugdan ang salita po ng Diyos at pinamuhay na buo ang salita po ng Diyos, ay si Jesus po yun. No? Si Jesus is the way, the truth, and the life. Na siya din naging rason kung bakit tayo ay nagkaroon ng pagmamahal sa salita ng Diyos at lumalago tayo sa kapamaraanan ng Diyos. Kaya ang pagbabago na meron tayo ay hindi dapat panandalian. Kung hindi totoong pagbabago, ng patutunguhan ay ang paglago palalo natin. Ito po yung direksyon ng buhay ng isang totoong pinagpapala ng Diyos, ang direksyon ng paglago sa wangis ni Kristo. Wala naman pong maging ganap dito sa side of heaven na ito. And sometimes ang problema natin yung pagiging perfectionist natin. No, na hindi natin napansin na ang atake na pala natin sa Christian life ay yung magiging perfect tayo. Kaya naman po, pag meron tayong mali, ay talagang nadi-discourage tayo, tapos dumating pa tayo sa punto na siguro hindi ako Kristiyano dahil nagkasala na naman ako. No? Tanggapin na lang po natin na kung talagang na kay Kristo tayo at pinagpapalat po tayo ng Diyos, ay nagsastrive lang po tayo daily. No, ito lang po yung direction natin. Nagsastrive tayo always to obey the Lord, na lumago pa tayo. As long as yung frame of mind natin is that tomorrow morning when I wake up, I will ask for God's grace again and I will strive again towards Christ-likeness. Then that is a Christian life. No? Yan po yung pinag-uusapan natin dito. He is like a tree planted in streams of water. No? Ang klarong application nito sa atin ay ang pagpatuloy nating pagsusumikap na lumago pa sa ating pananampalataya at lakad sa Panginoon. Ito po yung nature ng Christian life again. Hindi na maging perpekto tayo dito sa mundong ito kung hindi na tayo ay patuloy na nagsusumikap na lumago. And the Lord will help us. He will bring sufferings in our lives. Para po siyang furnace. Para mapabilis ng konti yung pagluto sa atin. And in that furnace, we ask for God's grace. I can do all things through Christ who strengthens me. We remain under our problems. We don't run from it until the Lord achieved His purpose of bringing true change sa buhay po natin. No. The delight of the blessed man, the direction of the blessed man, yan naman po ay titingnan natin quickly ang destiny of the blessed man. No? Destiny of the blessed man. Nabasahin po natin ulit yung verses 4 to 6. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Pansinin niyo po yung verses po na ito ay nakapokus sa wicked, na siyang ihihiwalay ng Diyos mula sa mga matuwid. Pag tinitingnan ko yung mga ganitong pong mga verses, yung tema ng salvation through judgment,
no, ililigtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng judgment, ay talagang nakikita po natin paulit-ulit sa Scripture. In fact, kung titingnan natin ang Ebanghelyo, ay niligtas tayo ng Panginoon through judgment. But the judgment, of course, ay naipataw kay Kristo. Pero even now, as believers, kung iisipin natin yung ganap natin na kaligtasan, it will be through judgment. Kung hindi pa darating yung time na i-judge niya na yung mga wicked, kung saan lahat ng wicked na wala kay Kristo ay ilalagay niya sa impyerno, wala pang totoong or hindi pa ganap yung salvation natin. So yung salvation natin would be to enjoy yung buo nating kaligtasan at yung katuwiran po ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi dito ng psalmist. Ang masama daw po ay parang ipa na tinatangay lang ng hangin. Hindi ito nangangahulugan na, wicked yan, wala kay Kristo yan, bukas ng umaga, patay na yan. You know? hindi po ito yung pinag-uusapan natin dito. Araw lang ang aantayin at lalabas ang kanilang totoong anyo. Hindi po, sa time ng Diyos, no, time frame po ng Diyos, ang gagamitin natin, ay maiksi lang po talagang buhay dito sa mundong ito. Naalala natin, again, yung Psalm 73, verses 18 to 19. Tingnan niyo po yung realization ng psalmist sa Psalm 73, verses 18 to 19. No, sabi dito, "You truly set them in slippery places. You make them fall to ruin. How they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors. Like a dream when one awakes, O Lord, when you rouse yourself, you despise them as phantoms." Maiksi lang po ang panahon na kung saan itong mga wicked po na ito ay makakasama or nakakasama ng mga matutuwid dahil pagdating ng paghuhusga ng Diyos ay iwawalay na sila ng Diyos mula sa mga matutuwid. Now, tingnan mo po sa verse 4. "Therefore the wicked will not stand in the judgment." Huwag po nating isipin na judgment po yan ng mga wicked, no? Kasi sabi, "Nor sinners in the congregation of the righteous." Ang pinag-usapan natin dito, gathering of the righteous, hindi gathering of the wicked, no? Alam naman din po natin, may sarili tayong judgment as believers, judgment for rewards one day. Ang sabi nga ni Kristo ito ay, again, hihiwalay niya yung wheat from the tares, the sheep from the goats. At yung isa pang parable na binigay ni Kristo ay pinapakita na walang makakalusot sa judgment. No? Yung pinapatawag po doon lahat sa wedding pero walang pupunta, kailangan pampuntahan. And then later on, nakita ng master, bakit may isang hindi nakasuot ng wedding garment? At ang sabi ng master, "Bring him out and throw him out into the darkness." Ang punto ay, kung sino ang hindi nakasuot ng katuwiran again ni Kristo, ay hinding-hindi makakalusot. At ang rason, binigay sa verse 6. Sabi, "For the Lord knows." For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Now, there is more than meets the eye here. Totoo naman po, nakilala ng Diyos ang mga matutuwid. Pero ang sabi dito ay, "The Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish." Ano po ba yung way of the righteous? Kung hindi ay righteousness. Alam ng Panginoon, no, dahil way niya po ito, again, will niya yon na ipahayag sa kanyang salita. Dahil ang Diyos ay matuwid, ang maiiwan lang pagdating ng panahon ay ang katuwiran. No? At dahil labag sa kanyang katuwiran ang kasamaan, ay ito ay tuluyan niyang wasakin. Kung naalala natin, sabi ni Peter, no, sa 2 Peter chapter 3, 11 to 13. Ang sabi niya po dito, "Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness?" Bakit? "Waiting for and hastening the coming of the day of God,
because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. But according to His promise, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So nabubuo na po ang picture dito. Ang pinagpapala po ng Diyos ay yung may pagmamahal sa Kanyang salita, kaya ang buhay nila ay naaayon sa katuwiran. Naaayon sa katuwiran ng kanila pong ng kaligtasan na inihanda ng Panginoon sa kanila. Na mapalaya sila sa lahat po ng masama at lahat ng kasamaan. Hindi po ba kung talagang totoo tayong Kristiyano, ano po ba yung inaasam-asam natin? We even pray, no, na there will be no sin there, no suffering, wala nang kasamaan. Kaya tayo excited. Kung totoo kang righteous, excited ka to that because wala nang unrighteousness. Wala nang wickedness pagdating doon, no? Kaya kung hindi tayo na-excite na yun pala yung nag-aantay sa atin, it's a place of righteousness. Check po yun sa heart natin. Kung righteousness na po ba talaga yung inaasam natin? No? Kung eto na po ba talaga yung gusto natin, eto ba yung dinidesire natin, pinagpipray na baguhin po tayo ng Panginoon. Because what else would those who seek for righteousness want at the end of the day but to be fully righteous and be free from all sins? Kaya si Pablo, diba, yung ginawa niyang motivation for those who seek to know Christ and be like Him. Sa Philippians 3, verse 12 to 14, ang sabi po ni Pablo, "Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own." So, ang pinag-usapan niya dito, no, na makilala niya ng lubos si Jesus dahil kilala siya ng lubos ni Jesus. Sabi niya, "Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind, straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal." What's that goal? Knowing Christ and be like Christ. "For the prize of the upward call of God." Ano ba yung prize? For people who are seeking to know Jesus and be like Jesus. Ano ba yung prize? No, kung ang dinidesire po talaga natin ay magiging wangis tayo ni Kristo, anong gusto mong prize at the end of the day? Would you say, "Lord, grabe, one thing I asked, Lord, to gaze upon your beauty. Gusto ko lang when I wake up, I am satisfied in your likeness." Pero pagkatapos sasabihin mo, "Sana, Lord, may mansion ako sa langit." Naiinis ako dun sa mga preaching na yun, na meron kang mansion sa langit. Talagang pati pagdating doon, mansion pa rin pag-uusapan natin. For those whose heart has been given to God, and si Kristo po talaga yung kanilang treasure, ano sa tingin mo yung gusto nilang reward at the end of the day? Don't we want na finally makilala natin siya at maging wangis tayo ni Kristo? As a pastor, kahit papaano ay nakikilala ko yung tinatawag ng Diyos sa pagkapastor. No? Pag nakakita ko yung sigasig at pambihirang uhaw sa salita ng Diyos, na para bang yun yung mas mahigit sa lahat, ay alam ko na ito, yung may panawagan nito. Nakikilala mo, you can smell it. Ang Panginoon, ay alam na alam niya yung uhaw ng kanyang mga anak. No? Peculiar yun eh. Hindi yun pwedeng imbento eh. It's a real desire. It's a genuine desire of the heart. At ang pambihirang hangarin na lumalakad sa katuwiran. And speaking in human level, no? I'm just speaking in human level. Alam naman natin kilala talaga ng Panginoon ang totoong righteous. Pero pinapalabas dito ng psalmist na parang ang Diyos, kilala niya yung kapamaraanan ng mga righteous. Peculiar yun para sa Kanya. Yung uhaw nila, yung gutom nila sa salita ng Diyos, yung hangarin nilang maging matuwid sa Kanyang harapan. Kilalang kilala ng Diyos ang mga righteous. Sa tingin natin, no? Yung
real passion natin, yung totoong hangarin ng puso natin? Meron po bang pagkauhaw sa salita po ng Panginoon? Kapag ka tayo yung mag-isa at nagsimula na tayong mag-daydream, ano po bang dini-daydream natin? Na magkaroon tayo ng yate? Or talagang ang iniisip natin, Lord, paano ako maging ganitong tao? How can I be humble before you? How can I live in holiness? How can I live in righteousness? Alam ng Diyos na ang totoong righteous ay passionate sa kanyang salita at sa kanyang kapamaraanan. Dahil ang kanyang buhay, ang buhay ng Diyos ay nasa kanila at kumikilos sa kanila. Dahil nasa kanila si Kristo. The way, the truth, and the life. Sinishare lang ni Kristo yung passion niya sa atin. Having Christ, sinishare niya lang yun. Yung passion for the Word, passion for righteousness, at may experience yung kanyang buhay. Kaya ang question at the end of the day is that, nasa atin ba yung way, truth, and life? Kung titingnan natin itong verse 1 again, ay Psalm 1, ng diretsuhan, ay sigurading pagdudahan natin kung talagang blessed tayo. Maraming pagkakataon, di naman tayo nagdi-delight. Salita po ng Panginoon. In the morning, katulad ko, hinahanap ko una yung pandesal before yung salita po ng Panginoon. Yung paglago natin, paminsan, pag tinitingnan natin, parang ang bagal. At mas marami pa tayong nakikita sa buhay natin kaysa katuwiran. At dahil dito ay hindi lang na di natin nararanasan ang buhay ng Panginoon, pero sa mga pagkakataon, maraming pagkakataon ay pinagdududahan natin at talagang makasama natin ang Panginoon. Kung ganito yung realidad ng buhay natin, paano tayo magkaroon ng kasiguraduhan na talagang pinagpapala tayo ng Diyos? Kung hindi sa pamamagitan ng totoong blessed man. Again, the Lord Jesus Christ, whose delight is the law of the Lord, whose way is the perfect righteousness of God, and who Himself is life. And I like it. Huwag na lang po tayong magbida-bidahan, no? Na gusto ko ako yun eh. And nung bata ako, sabi ng tatay ko, sinong number 1 sa school? Sabi ko, starts with letter A. Sabi niya, sino ba yun? Sabi ko, ako. Huwag na po tayong magbida-bida. Kaya lang po tayo blessed. At kaya tayo natutong nagkaroon ng uhaw sa salita ng Panginoon. Kaya meron tayong hangarin lumago sa kabanalan at katuwiran. At kaya natin na-experience yung life ay dahil na kay Kristo. Siya po yung totoong blessed man. Damay-damay lang to. In our union with Christ, damay tayo. We are now part of the congregation of the righteous. Kaya minsan pag nakakapagod lumaban. Pero kung alam natin ang pangako ng Diyos, then laban lang ng laban. Darating yung panahon, tatanggalin niya lahat ng kasamaan. And only righteousness will remain. God knows that the righteous delights in His word so that He grows them in righteousness through it and will make sure, ito yung pangako sa atin ng Panginoon, will make sure that He will eternally free us from all wickedness. So, kung titingnan natin, ito yung blessed man. Huwag na po tayong kumagat dun sa mga propaganda ng mundo ng mga pinagpala ay yung nakakakuha ng lahat ng karangyaan dito sa mundo. O kaya naman, yung nagawa nila lahat ng kanilang gusto. Dahil alam na po natin, sa huli, ang katuwiran ang maiiwan at ang mga matutuwid na nakay Kristo. Sasagutin ng Panginoon yung prayer
ng Ama yung prayer na tinuro sa atin ng Panginoon. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, maghari ka sana. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. One day, His will on earth will be, or in heaven will be on earth as well. So we whose heart have been changed, so that we find ourselves ngayon na talagang nauuhaw tayo sa salita ng Panginoon, gusto lang nating baguhin tayo ng Panginoon, take heart, ganun magtapos yung lahat. No? Doon magtatapos yung lahat. Na ang maiiwan na lang ay yung righteousness.